Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay ng mga misteryo at himala ng ating sinaunang kultura. Ako ang inyong gabay sa mundong puno ng hiwaga. At ngayon, tayo ay maglalakbay patungo sa isang araw na may dalang kakaibang enerhiya, ang ikasito ng Setyembre. Isang araw na, sa unang tingin, ay tila ordinaryo, ngunit nagtatago ng mga babala, pamahiin at ritual na maaaring maghubog ng inyong kapalaran. Sa mga pahina ng kasaysayan at sa bibig ng matatanda, ang Setyembre 7 ay hindi lamang simpleng paglipas ng panahon. Ito ay isang pintuan. Isang sandali kung saan ang kalikasan ay nagbibigay ng mga hudyat, ang mga espiritu ay nagiging mas malapit, at ang bawat desisyon, bawat kilos, ay may bigat na hindi natin lubos na nauunawaan. Ito ay isang araw ng paghahanda, isang premyo para sa mga susunod na araw ng mas malalim na espiritual na koneksyon. Sa mga lumang almanake, maaari nating mabasa ang iba't ibang pangalan para sa araw na ito. Depende sa rehiyon at paniniwala, ngunit ang esensya ay nananatili. Ito ay araw ng lihim na babala. Sa kontekstong Kristiyano, ang Setyembre Sueto ay karaniwang nauugnay sa mga pagdiriwang ng mga santo o minor na pista. Bagamat walang isang partikular na major na kapistahan na tanyag sa buong Pilipinas sa araw na ito ay madalas na nakikita bilang isang araw ng paghahanda para sa mas malalaking pagdiriwang ng Mahal na Birhen, lalo na ang kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birhen sa ika-8 ng Setyembre. Dahil dito, maraming deboto ang gumagamit ng araw na ito para sa pagmumuni-muni, pagdarasal ng nobinaryo, at paggawa ng mga gawaing kabanalan bilang paghahanda sa malalim na espiritual na kahulugan ng kapanganakan ni Maria. Sa mga panalangin, ang mga tao ay lumalapit sa Mahal na Birhen para sa iba't ibang pangangailangan, kalusugan, lalo na para sa mga kababaihan na nais magkaroon ng anak o magkaroon ng ligtas na panganganak, dahil si Maria ay ang ina ng Diyos, masaganang ani na nag-uugnay sa kanya sa biyaya ng kalikasan, kapayapaan sa pamilya at proteksyon laban sa masasamang elemento. May mga paniniwala rin na ang mga panalangin sa araw na ito ay mas epektibo dahil sa pagiging malapit nito sa kapistahan ng isang napakahalagang personahe sa Kristyanismo. Hindi rin maikakaila na sa ilalim ng mga Kristiyanong tradisyon, nagkukubli ang mga ugat ng sinaunang paniniwala, ang paggalang sa babae bilang ina ng buhay, ang paghingi ng biyaya sa lupa, at ang paghahanap ng proteksyon ay mga tema na laganap na bago pa man dumating ang Kristyanismo, na nagpapakita ng malalim na ugnayan ng tao sa kalikasan at sa mga espiritual na puwersa. Ngayon, hayaan ninyong isalaysay ko ang isang kwento, isang alamat na bumubulong sa hangin sa mga araw na tulad nito. Ito ay ang kwento ng diwata ng sagingan. Sa isang liblib na bayan sa Kabisayaan, may isang matandang babae, si Aling Azon, na kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa mga halaman at sa mga espiritu ng kalikasan. Naniniwala si Aling Azon na sa tuwing papalapit ang isang mahalagang araw ng pagpapala o dakilang pagdiriwang, tulad ng kapistahan ng Mahal na Birhen, ang hangganan sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga di nakikita ay lumalabo. Sa mga araw na ito, ang mga diwata at engkanto ay nagiging mas mapagmasid, naghahanap ng mga taong may malinis na puso at sumusunod sa mga matatandang kaugalian. Isang Setyembre 7, habang papalubog ang araw, nakita ni Aling Azon ang kanyang kapitbahay na si Rosa, na nagwawalis ng bakuran, ngunit hindi lamang yon. Itinatapon ni Rosa ang mga dahon ng saging sa ilog na dating ginamit para sa isang handaan. Ngunit hindi ordinaryong saging ang mga iyon. Ayon sa matatandang paniniwala, ang saging
lalo na ang kanyang mga dahon, ay sagrado. Sumisimbolo ito sa kasaganaan, sa pagpapakain ng komunidad, at sa pagiging konektado sa lupa. Sa bawat pilak ng saging na ibinabalat at bawat dahon na ginagamit bilang plato, naroon ang pasasalamat sa diwata ng sagingan, ang tagapagbigay ng biyaya sa mga taniman. Dahil sa pagtatapon ni Rosa ng mga dahon sa ilog na walang pasasalamat, nagalit ang diwata. Kinabukasan, nang dumating ang ika-8 ng Setyembre, isang araw na dapat puno ng pagpapala, nagising si Rosa na tila ba nabalutan ng malagim na ulap ang kanyang tahanan. Ang kanyang mga tanim ay nalanta, ang kanyang alagang manok ay namatay, at ang kanyang pamilya ay biglang nagkasakit. Naintindihan ni Aling Azon ang nangyari. Ipinaliwanag niya kay Rosa na sa mga araw ng paghahanda, ang bawat aksyon ay amplified. Ang pagpapakita ng kawalang galang sa kalikasan ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali, kundi isang insulto sa mga espiritu na nagbabantay. Upang makabawi, pinayuhan ni Aling Azon si Rosa na maghandog ng bagong saging sa ilog, humingi ng tawad, at gumawa ng ritual ng paglilinis sa kanyang tahanan. Matapos ang buong pusong pagsisisi at pagsunod sa mga ritual, unti-unting bumalik ang swerte at kalusugan sa pamilya ni Rosa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat araw ay may sariling enerhiya, at sa araw ng lihim na babala, ang ating mga kilos ay may mas malalim na epekto kaysa sa ating iniisip. Mga palatandaan ng kapalaran, mga babala at biyaya ng Setyembre. 7. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran na maaaring magbigay sa atin ng gabay at pag-unawa sa misteryo ng araw na ito. Sa Setyembre 7, ang mga palatandaan ay mas malinaw para sa mga marunong bumasa ng mga lihim ng kalikasan at ng buhay. Mga pamahiin, folk beliefs, pangpanahon at pang-ani, weather and harvest. Kung umulan ng malakas sa Setyembre 7, tanda ito ng masaganang ani sa susunod na panahon. Ang malakas na ulan ay naghuhugas sa lupa, naglilinis sa mga halaman, at nagbibigay ng kinakailangang pampalusog. Sumisimbolo ito sa pagpapakalat ng biyaya, hindi lamang sa agrikultura kundi pati na rin sa personal na buhay, isang bagong simula ng kasaganahan. Kapag may biglang pagbabago sa hangin, mula sa mahinahon patungong malakas, ito ay babala ng malaking pagbabago sa buhay ng isang komunidad. Ang hangin ay kumakatawan sa espiritu o puwersa na nagtutulak. Ang biglaang pagbabago nito ay nangangahulugang may darating na mga pangyayari na magpapabago sa takbo ng mga bagay, maging ito ay sa politika, sa ekonomiya, o sa mga personal na relasyon. Ang pagkakaroon ng maraming paru-paro sa paligid ng bahay sa araw na ito ay tanda ng darating na magandang balita at kasal. Ang paru-paro ay simbolo ng pagbabago, kagandahan, at bagong simula. Ang marami nito ay nangangahulugang ang mga pagbabagong darating ay positibo at puno ng kagalakan, madalas na konektado sa pag-ibig o pag-aasawa. Kung ang mga ibon ay lumilipad ng pabilog sa iyong tahanan, mag-ingat sa mga tsismis at hidwaan sa pamilya. Ang mga ibon ay nagdadala ng mensahe. Ang kanilang pabilog na paglipad ay maaaring sumisimbolo sa pag-ikot-ikot ng mga salita at kwento na maaaring magdulot ng kalituhan o pagtatalo sa loob ng tahanan. Ang paglago ng ligaw na halaman sa bakuran, lalo na kung ang hindi mo inaasahan, ay senyalis ng suwerte mula sa wala o hindi inaasahang yaman. Ang ligaw na paglago ay nagpapakita ng spontaneous na biyaya mula sa lupa na hindi mo pinaghirapan o pinlano. Ito ay konektado sa mga biglaang oportunidad o sorpresang benepisyo. Pangbahay at pangpera, household and money. Ang pagbagsak ng baso o salamin ng hindi sinasadya ay babala ng pagkawala ng yaman
o pagkakataon. Ang salamin ay sumisimbolo sa refleksyon ng ating kapalaran. Ang pagbagsak nito ay pagbasag ng magandang imahe ng ating buhay na nagpapahiwatig ng pagkawala ng swerte o pagkaudlot ng mga plano. Kung makakita ka ng ahas sa loob ng bahay sa araw na ito, tandaan na may magtatangkang manira ng iyong kapayapaan o magnakaw ng iyong kayamanan. Ang ahas ay simbolo ng panlilinlang at tukso. Ang pagpasok nito sa iyong teritoryo ay nangangahulugang may mga masamang hangarin na nasa paligid mo, nagtatangkang sirain ang iyong kaginhawaan. Ang biglang paglitaw ng langgam sa mga hindi inaasahang lugar sa loob ng bahay ay senyales ng dumarating na malaking gastos o pagkalugi. Ang langgam ay masipag, ngunit ang hindi inaasahang dami nito ay nagpapahiwatig ng overwhelming na mga bagay. Sa pamahiin, ito ay kadalasang konektado sa pera na lilipad palayo dahil sa mga di inaasahang bayarin. Kung makakita ka ng barya sa labas ng bahay, huwag itong pulutin, lalo na kung gabi na. Maaari itong magdala ng malas sa pera. Ang barya na nakita sa labas ay maaaring isang pain ng masasamang espiritu o ang natirang malas ng ibang tao. Ang pagpapanatili ng distansya ay nagpoprotekta sa iyo mula sa pagkuha ng kanilang negatibong enerhiya. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing bago ang Setyembre 7 ay may malalim na kahulugan. Sinasabing ang tabing sa pagitan ng mundong pisikal at espiritual ay manipis, kaya't ang mga mensahe mula sa subconscious at sa mga di nakikita ay mas malinaw. Tubig. Ang malinaw na tubig ay sumisimbolo sa paglilinis at pagpapala, isang bagong simula. Ang maduming tubig ay babala ng problema o kalungkutan. Kung nananaginip ka ng baha, ito ay maaaring isang babala ng overwhelming na problema sa emosyon o sa buhay. Hayop. Ang malalaking hayop tulad ng kalabaw o baka ay nagpapahiwatig ng kasipagan at kasaganaan sa trabaho. Ang ahas ay simbolo ng traidor o tukso. Ang mga ibon ay nagdadala ng balita. Maganda kung sila ay umaawit, masama kung sila ay nagkakagulo. Ginto o yaman. Ang panaginip tungkol sa ginto o kayamanan ay maaaring mga hulugan ng dumarating na swerte sa pinansyal o isang mahalagang pagtuklas sa sarili. Ngunit mag-ingat, kung ang ginto ay ninakaw, ito ay babala ng posibleng pagkawala o panlilinlang. Patay na kamag-anak. Ang pagkakita sa isang pumanaw na kamag-anak ay maaaring isang senyales na nais nilang magbigay ng payo o babala. Pakinggan ng mabuti ang kanilang mga salita o ang damdaming idinudulot nila sa panaginip. Kung sila ay masaya, tanda ito ng pagpapala. Kung sila ay malungkot o galit, kailangan mong suriin ang iyong mga desisyon. Puno o halaman. Ang mga luntiyang puno ay sumisimbolo sa paglago at buhay. Ang nalantang halaman ay babala ng posibleng sakit o pagkaudlot sa mga plano. Mga isinilang sa araw na ito. Ang mga isinilang sa Setyembre 7 ay pinaniniwalaang mayroong kakaibang kaloob. Sila ay mayroong likas na koneksyon sa espiritual na mundo at sa kalikasan. Katangian, sila ay madalas na matalino, intuitibo, at may malalim na pag-unawa sa emosyon ng ibang tao. Mayroon silang natural na karisma at kakayahang umakit ng tao. Ang kanilang pagiging sensitibo ay minsan nagiging kahinaan dahil madali silang masaktan o maapektuhan ng negatibong enerhiya. Kapalaran. Sila ay may kakayahang maging mahusay sa mga larangan na nangangailangan ng empatya tulad ng pagtuturo, pagpapayo o sining. Sila ay madalas na naghahanap ng layunin at kahulugan sa buhay. Ang kanilang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit ang kanilang likas na resilience at kakayahang matuto mula sa karanasan ay nagdadala sa kanila sa tagumpay.
Sila ay pinaniniwalaang may old soul at madalas na hinahanap ang tunay na pag-ibig na malalim at makabuluhan. Mga nagdiriwang ng kaarawan ng pangalan, imininkini. Sa araw na ito, maraming pangalan ang ipinagdiriwang, lalo na ang mga pangalan na may kaugnayan sa mga banal na personalidad sa kalendaryo ng simbahan o mga lumang pangalan na nagtataglay ng sinaunang kahulugan. Kabilang dito ang mga pangalang Regina, Reyna, Marcus, Mars, Digmaan, at Elias. Ang Diyos ko ay Yahweh, Elias. Ang mga nagtataglay ng pangalang Elias ay pinaniniwalaang mayroong malakas na loob, matatag na paniniwala, at isang determinasyon na hindi matitinag. Sila ay madalas na nagiging leader, tagapagtanggol ng katarungan, at may kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Ngunit sa kanilang panloob na lakas, nagtatago ang isang sensitibong puso na naghahangad ng kapayapaan at pagkakaisa. Mga tradisyon at ritual sa araw ng lihim na babala. Upang makakuha ng biyaya at makaiwas sa anumang negatibong enerhiya na dala ng Setyembre 7, may mga sinaunang tradisyon at ritual na dapat nating isagawa. Tandaan, ang layunin ng mga ito ay hindi lamang paghingi ng swerte, kundi pagpapakita rin ng paggalang sa kalikasan, sa mga espiritu, at sa mga aral ng ating ninuno. Ritual ng paglilinis ng tahanan, ang pampabanal sa bahay. Layunin: linisin ang bahay mula sa anumang negatibong enerhiya, malas, at masasamang espiritu. Maghanda para sa pagtanggap ng mga pagpapala. Ano ang kailangan? Tubig na may asin, sea salt, dahon ng laurel, bay leaf, at isang rosaryo. Kailan at paano gawin? Sa umaga ng Setyembre 7, bago sumikat ang araw. Unang-una, linisin ang bahay ng lubusan, walisin ang lahat ng dumi, ayusin ang mga kalat. Pagkatapos, maglagay ng kaunting asin sa bawat sulok ng bahay, lalo na sa mga bintana at pintuan. Ang asin ay pinaniniwalaang lumalayo sa masasamang espiritu. Pagkatapos, magpakulo ng tubig na may dahon ng laurel. Kapag lumamig na, ilagay ito sa isang lalagyan at basain ang iyong kamay. Iwiwisik ang tubig sa bawat sulok ng bahay habang binibigkas ang panalangin na ito. Sa tubig na ito, ang lahat ng malas at negatibong enerhiya ay mawala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang aking tahanan ay maging banal at ligtas. Amen. Hawakan ang rosaryo at magdasal ng isang Ama Namin, Aba Ginoong Maria, at luwalhati sa bawat kwarto. Pagkatapos, huwag agad lilinisin ng asin. Hayaan itong manatili sa mga sulok sa loob ng 24 oras. Kinabukasan, walisin ito at itapon sa labas ng bahay, malayo sa iyong ari-arian, kasama ang lahat ng negatibong enerhiya na inalis. 2. Paghahandog sa mga elemento, ang pasasalamat sa lupa at hangin. Layunin: magpasalamat sa mga espiritu ng kalikasan para sa kanilang mga biyaya at humingi ng patuloy na proteksyon at kasaganaan. Ano ang kailangan? 3 piraso ng sariwang prutas, halmin saging, mangga, chiko, isang maliit na baso ng tubig, isang maliit na mangkok ng kanin, at 1 piraso ng candy o asukal. Kailan at paano gawin? Sa hapon, bago lumubog ang araw, pumunta sa isang tahimik na lugar sa iyong bakuran o hardin. Maglagay ng isang malinis na tela sa lupa at ilagay ang mga handog dito. Magdasal ng tahimik, magpakita ng paggalang at pasasalamat sa mga diwata, engkanto, at espiritu ng lupa at hangin. Maaari mong sabihin, mga tagapagbantay ng kalikasan, tinatanggap ninyo ang aming munting handog bilang tanda ng aming pasasalamat. Naway patuloy ninyo kaming gabayan at ilayo sa panganib. Pagpalain ninyo ang aming ani at ang aming tahanan ng kasaganaan at kapayapaan. Pagkatapos,
Iwanan ang mga handog sa lugar na iyon sa buong gabi. Sa umaga, ang mga labi ay maaaring ilibing sa ilalim ng isang puno bilang patuloy na pagbabalik sa lupa through ritual ng pagpapalakas ng intuition, ang panaghoy sa ilalim ng buwan. Layunin, palakasin ang iyong intuition at kakayahang makakita ng mga palatandaan, lalo na dahil manipis ang tabing sa araw na ito. Ano ang kailangan? Isang maliit na puting kandila, posporo, at isang tahimik na lugar kung saan makikita mo ang buwan, kahit bahagya. Kailan at paano gawin? Sa gabi ng Setyembre 7, kapag ang buwan ay maliwanag, kahit anong phase, sindihan ang kandila, umupo ng tahimik, huminga ng malalim, at pagmasdan ng buwan. Hayaan ang iyong isipan na maging malaya. Itanong sa iyong sarili ang mga tanong na bumabagabag sa iyo. Hilingin sa mga espiritu ng buwan na gabayan ka at bigyan ka ng kaliwanagan. Maaari mong bumulong, o buwan, tagapagbantay ng gabi, liwanagan ang aking isipan. Ipakita mo sa akin ang mga katotohanan na dapat kong malaman. Palakasin ang aking intuisyon at ang aking koneksyon sa mga misteryo ng buhay. Pagkatapos, hayaang maubos ang kandila o patayin ito at itago ang natirang bahagi sa isang ligtas na lugar. Hintayin ang mga signs o insights na darating sa mga susunod na araw. Maging ito ay sa panaginip, sa mga usapan, o sa mga hindi inaasahang pangyayari. Mga kulinaring tradisyon ng araw na ito. Sa Setyembre 7, ang pagkain ay hindi lamang pampabusog, kundi may simbolikong kahulugan. Kanin at asin. Ang kanin ay simbolo ng buhay at kasaganaan. Ang asin ay naglilinis at nagpoprotekta. Sa araw na ito, mahalaga na mayroong kanin at asin sa lamesa. Ang simple at malinis na pagkain ay mas pinipili, malayo sa mga mamantika o sobrang processed. Mga prutas. Sariwang prutas, lalo na ang mga bilog na prutas tulad ng dalandan, suha o mansanas, ay inihahanda. Ang mga bilog na prutas ay sumisimbolo sa pag-ikot ng swerte at kasaganaan. Nilagang itlog. Ang itlog ay simbolo ng bagong buhay at pag-asa. Ang paglalagay ng nilagang itlog sa hapagkainan ay pinaniniwalaang nagdadala ng bagong simula at kalusugan. Ang mga pangunahing bawal sa araw ng lihim na babala. Sa araw na ito, mahalaga na maging maingat sa ating mga kilos. Ang paglabag sa mga bawal na ito ay hindi lamang nagdadala ng malas, kundi maaari ding magbukas ng pintuan sa mga negatibong enerhiya na mahirap isara. 1. Bawal magwalis paglubog ng araw. Pagtaboy sa biyaya. Paliwanag. Ayon sa matatandang paniniwala, kapag ikaw ay nagwalis paglubog ng araw, hindi lang dumi ang iyong inilalabas mula sa iyong tahanan, kundi maging ang swerte, pagpapala at proteksyon mula sa masasamang espiritu na pumapasok sa gabi. Ang bawat sipa ng walis ay nagtataboy sa good fortune at nagiiwan ng bukas na pintuan para sa mga elementong nais manira ng kapayapaan at kasaganaan. Kinahantungan. Maaari kang magising kinabukasan na tila ba may bigat sa iyong kalooban o makaranas ng sunod-sunod na kamalasan sa pinansyal o sa kalusugan ng pamilya. 2. Bawal maglabas ng pera o magbayad ng utang. Pagkawala ng yamanan, paliwanag. Ang paglabas ng pera, lalo na ang pagbabayad ng malaking halaga o pagpapautang sa Setyembre 7, ay pinaniniwalaang magpapalabas din ng energy ng iyong kayamanan. Ito ay tulad ng pagbubukas ng gripo na magpapatuyo sa iyong balon ng salapi. Hindi rin dapat magsimula ng malaking transaksyong pinansyal. Kinahantungan. Maaari kang makaranas ng biglaang paggastos, pagkalugi sa negosyo, o kahirapan sa pag-iipon sa mga susunod na araw. 3. Bawal magputol ng puno o halaman, pagpuksa sa buhay at pagpapala. Paliwanag.
Ang araw na ito ay konektado sa kalikasan at sa mga espiritu nito. Ang pagputol ng puno o halaman ay itinuturing na kawalang galang sa mga elementong nagbibigay buhay at sa mga diwata na naninirahan dito. Ito ay pagpuksa sa buhay na may koneksyon sa iyong sariling buhay at sa paglago ng iyong kapalaran. Kinahantungan. Maaari kang makaranas ng kalungkutan, pagtigil ng paglago sa personal na buhay o karera, o pagkawala ng mga oportunidad. 4. Bawal mag-away o makipagtalo, pagtataboy sa kapayapaan. Paliwanag, ang negatibong enerhiya mula sa pag-aaway o pagtatalo ay lumilikha ng crack sa aura ng iyong tahanan na nagpapapasok sa masasamang espiritu. Ang Setyembre 7 ay isang araw ng paghahanda para sa biyaya, kaya't ang kapayapaan ay dapat manatili. Kinahantungan. Ang pag-aaway sa araw na ito ay maaaring humantong sa matagalang hidwaan sa pamilya, pagkasira ng relasyon, o patuloy na malas sa loob ng tahanan. 5. Bawal magtanggal ng gagamba, pagtataboy sa swerte. Paliwanag. Sa maraming kultura, ang gagamba ay simbolo ng swerte, pagkamalikhain at kasaganaan. Ang pagtatanggal sa kanila, lalo na kung sila ay gumagawa ng sapot sa loob ng bahay, ay pinaniniwalaang nagtataboy sa swerte at sa mga chance na darating sa iyong buhay. Kinahantungan, maaari kang makaranas ng pagkaudlot sa mga plano, pagkawala ng mga oportunidad, o kahirapan sa pagbuo ng mga ideya. 6. Bawal magtaas ng boses sa matatanda, pagkawala ng respeto at gabay. Paliwanag. Ang mga matatanda ay may daladalang karunungan at pagpapala mula sa mga nakaraang henerasyon. Ang pagtaas ng boses sa kanila o pagpapakita ng kawalang galang ay hindi lamang bastos, kundi nagtataboy din sa mga gabay at blessing na maaaring idulot nila sa iyong buhay. Kinahantungan, maaari kang makaranas ng pagkalito sa desisyon, kakulangan ng gabay sa buhay, o pagkawala ng respeto mula sa mga mas bata sa iyo. 7. Bawal maggupit ng kuko o buhok sa gabi, pagbawas sa proteksyon. Paliwanag, sa paniniwala, ang mga kuko at buhok ay parte ng iyong katawan na may espiritual na koneksyon. Ang paggupit nito sa gabi, lalo na sa araw na may malakas na enerhiya, ay pinaniniwalaang nagpapababa ng iyong personal na proteksyon at nagiiwan sa iyo na mas mahina laban sa masasamang espiritu o malas. Kinahantungan, maaari kang maging mas madaling magkasakit, makaramdam ng pagod o kawalang sigla, o maging target ng mga negatibong enerhiya. 8. Bawal magturo ng paa sa direksyon ng pintuan habang natutulog, pagtataboy sa kaluluwa. Paliwanag, ang pintuan ay itinuturing na lagusan ng mga espiritu. Ang pagtulog na nakaturo ang paa sa direksyon ng pintuan ay pinaniniwalaang nagpapalabas ng iyong kaluluwa sa iyong katawan o nag-aanyaya sa masasamang espiritu na pumasok sa iyong pagkatao. Kinahantungan, maaari kang magkaroon ng bangungot, hirap sa pagtulog, o makaramdam ng pagiging empty o pagkaubos ng enerhiya. 9. Bawal iwanang bukas ang mga bintana at pintuan sa buong gabi, pag-imbita sa negatibo. Paliwanag. Sa gabi ng Setyembre Siyens, ang tabing sa pagitan ng mga mundo ay manipis. Ang pag-iwan sa mga bintana at pintuan na bukas ay parang pag-iimbita sa lahat ng uri ng espiritu, maganda man o masama, na pumasok sa iyong tahanan at sa iyong buhay. Kinahantungan, maaari kang makaranas ng mga kakaibang ingay, pakiramdam na may kasama ka sa bahay, o pagpasok ng malas sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. 10. Bawal mag-ingay ng labis, panggugulo sa mga espiritu. Paliwanag, ang labis na ingay ay nakakagambala sa kapayapaan ng mga espiritu ng kalikasan at ng mga banal na nilalang na naglalakbay sa araw na ito.
Ito ay itinuturing na kawalang galang at panggugulo. Kinahantungan, maaari kang makaranas ng pagkalito, hirap sa pag-iisip, o pakiramdam na hindi ka mapakali sa iyong sariling tahanan. Kaya't sa Setyembre 7, tandaan ang mga lihim na babala at ang mga payo ng mga matatanda. Naway ang araw na ito ay maging isang pagkakataon para sa pagmumuni-muni, paglilinis at pagtanggap ng mga pagpapala. Sundin ang mga tradisyon, igalang ang mga bawal, at hayaan ang positibong enerhiya na pumasok sa inyong mga buhay. Naway ang karunungan ng ating mga ninuno ay patuloy na magsilbing ilaw sa ating landas. Hanggang sa muli, mga minamahal kong taga-subaybay, manatiling ligtas at mapagmasid sa mga hiwaga ng mundo. Paalam.